Anong masasabi nyo po dito na ang mga OFW daw ay magkakaisa at gagayahin po nila itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo na pag bumoto ay solid. Ang gagawin daw nila mga kababayan ay ang PDP ang ipapanalo nila. Tahimik lang daw sila pero yung style nila ay gagawin nila itong parang pagboto ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Na 'di ba ang pamamahala po ng Iglesia ni Cristo, kung sino yung napagkaisahan po ng pamunuan yan ang susundin ng bawat miyembro. Yan po ay karanasan na po yan mga kababayan sa bawat nagdaang mga eleksyon. Karamihan sa mga napagkakaisahan ay nananalo. Si Sara Duterte, binoto ng Iglesia ni Cristo. Si Bongbong Marcos, ibinoto. Uniteam. Kaya nanalo ang dalawang ito na Uniteam dahil isa na dyan na malaking parte ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Kaya itong mga OFW ay gusto nilang gayahin ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo na solid na vote para ipanalo nila ang PDP. Yan yung kumakalat ngayon sa social media mga kababayan. Yan ang sinasabi nila na suportado nila ang PDP laban. Yun nga lang mga kababayan, ang mahirap dito, merong kumakalat na yung ibinoto nila, mali ang lumalabas sa balota. Naku po mga kababayan, yan ang problema ngayon. Na kung sinong iboto mo, yung resulta, iba pala. Yan ang malaking problema ngayon, mga kababayan. Kaya bantayan natin yung mga boto. Pag bumoto kayo, i-check nyo mismo kung yun mismo yung lumalabas na halimbawa lang kung Marcoleta, OFW ako, boboto ako. Isinulat ko, Congressman Rodante Marcoleta. I-check nyo kung yun mismo yung lalabas sa balota nyo para makita nyo kung tali mismo sa isinulat nyo sa balota. Okay, kasi online ito mga kababayan Maraming kinakabahan pag online, baka magkaroon ng malaking problema. Baka pwedeng ma-hack ito, mga ganon-ganon. Pwedeng mabago ang resulta ng ibinoto mo. Yun ang sinasabi nila mga kababayan. Breaking news po ito mga kababayan. Manny Pacman, trinaydor muli si BBM. Nilaglag ang sariling kapartido at nang endorso ng PDP laban. Naku po mga kababayan, ano na ang nangyari sa Alyansa Pilipinas? Sinuwag ang sariling partido. Naku po, magagalit si BBM dito mga kababayan. At ang kanyang inendorso ay PDP. Naku po mga kababayan, ano kaya ang sasabihin ni BBM dito? Pakinggan po natin mga kababayan. Naku, magagalit ang mga loyalista dito. Merong ginagawang kababalaghan si Manny Pacman at tila, gawin natin ito. I-endorso natin yung mga nasa top na PDP. Sino-sino kaya ito? Ito, pakinggan po natin mga kababayan. Magugulat kayo sa ginawa ni Manny Pacman. Tila nag-traitor sa kanyang sariling grupo o partido. Ito na. Sa General Santos City, yung baluarte ni ex-senator Manny Pacquiao. Viral ngayon doon ang hashtag na laglagan na. Sinong mga nilaglag? Mga alyansa candidates nilaglag na in favor sa PDP. Nako po. Sino-sino yon? Palubog na po ang barkong alyansa. Nilalaglag na sila Nako Ito, po. may post si Sas Rogando Sasot 2 hours ago. Anong sabi? Isinare niya ang post ng Politico Regional. Basahin ko ang Politico Regional. The camp of senatorial candidate Manny Pacquiao and his local party, People's Champ Movement, PCM, in General Santos City may not do straight voting for the ruling coalition alyansa para sa bagong Pilipinas of President Ferdinand Marcos Jr. in the upcoming election. So ito, may article ng
MindanaoPolitico.com, ang title is Nilaglag mga kasama, Pacquiao Camp endorses PDP senatorial bet. Nako Okay. po. Ito, may 3 kandidato ng PDP na iniindorso ng People's Champ Movement sa Jensan. So, sino-sino yung may inendorso? Ibig sabihin, wala na. -3 ang alyansa. Kasi nag-endorso ang kampo ni Pacquiao ng 3 PDP. Ibig sabihin, malakas ang PDP. Ang inindorsong 3 is si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo, at saka si Congressman Rodante Marcoleta. Okay. Sa Politico.com, title ng article is Nilaglag mga kasama, Pacquiao Camp endorses PDP senatorial bets. Okay, so basahin ko lang ha. The camp of senatorial candidate Manny Pacquiao and his local party People's Champ Movement in Jensan may not do straight voting for Alyansa. This after the PCM, People's Champ Movement, put up tarpaulins of its local candidate along with Pacquiao and senatorial candidates from PDP Laban to include Bongo, Bato de la Rosa, and Rodante Marcoleta. Okay. The city's opposition alliance, Jensan, also called out Alyansa over the controversial move of the Pacquiao's camp using the hashtag Laglagan na. Ayan mga kababayan, matindi itong ginawang revelasyon ni Manny Pacman. Tila matinding hakbang ito para manalo sa senatorial bet. Para makalaya sa lumulubog na barko ng Alyansa Pilipinas, inindurso ang PDP. Tignan niyo mga kababayan. Congressman Marcoleta, merong mga nababasa ako mga comment, kaya daw inindurso itong si Congressman Marcoleta para mahatak daw ang boto ng Iglesia ni Cristo. Aba, matindi ka Manny Pacman. Bongo, General Bato, Congressman Marcoleta. Yan yung nababasa ko sa comment. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Anong masasabi nyo po sa naging hakbang ni Manny Pacman na inindurso ang PDP laban at itong mga kasama niya sa Alyansa Pilipinas inilaglag. May mga comment doon na nilaglag na ang sariling partido. Nako, ano kayang masasabi ng mga tao dito? Lalong-lalo na yung mga loyalista. Magagalit sa'yo, Manny Pacman. Ano na ang ginawa mo? Sinuwag mo na si BBM. Diba? Syempre, mababawasan yung partido ni BBM ng 3. Isipin mo, General Bato, Bongo, at Congressman Marcoleta yung itinaas niya. Iboto natin ito. Itong PDP, parang ganun Mga kababayan at mga mahal na taga-subaybay sa YouTube channel na ito, grabe itong bibigyan natin ng reaksyon. Manny Pacman, tila nag-traitor na naman kay BBM. Kasi isa-isa nang nagsisialisan ang mga miyembro ng Alyansa Pilipinas at talagang di na nila alam kung ano ang gagawin nila. Kumbaga sa isang barko, yung mga tripulante ng barko, isa-isang lumulundag sa dagat. Bakit kaya mga kababayan? Tila pati pasahero ng barkong ito na grupo ni BBM, ayaw na. Kasi itong re-reactionan natin mga kababayan, gumagawa na daw ng sariling lakad itong si Manny Pacman. Di ba kilala niyo po si Manny Pacman na isa rin yan sa anti-Marcos dati? Na marami siyang sinasabi tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos nung tumatakbo pang Pangulo ito. 'Di ba si Manny Pacman, tumakbong Pangulo ito? Tapos umatras
Tapos ngayon, kumampi kay BBM. 'Di ba? Tapos kaya nga nasa Alyansa Pilipinas na siya. Ngayon, mga kababayan, ayaw na daw niya. Totoo kaya ito? Umpisa kay Amy Marcos, Pampilo Lacson, isa na dyan si Camille Villar, at Ramon Bong Revilla Jr. Nako po mga kababayan. At isa na rin dito, nangangamoy layas na din si Pia Cayetano. Di umano mga kababayan, lalayas na din daw ito. Ngayon, si Manny Pacman ulit. Nako po mga kababayan. Tila gumagawa na talaga ng sariling lakad ito. Susunod kay Amy kung sino-sino pang miyembro ng Alyansa Pilipinas. Anong nangyayari ngayon sa partido ni BBM? Bakit unti-unti nang nalalagas ang mga miyembro? Kumbaga sa buhok mga kababayan, unti-unti nang napapanot ito. Aba, matindi, Manny Pacman ha. Bakit kaya mga kababayan, panoorin po natin ito. Manny Pacman, trinidor na si BBM. Matindi. Ito na ang ating pag-uusapan mga kababayan. Hindi na natin papatagalin ito. Kasi umpisa nga yung mga kandidato ng mga lokal, parang si Bongbong Marcos pinaubaya na lang doon sa mga lokal na kandidato sa kanya-kanyang distrito, kanya-kanyang probinsya para isama yung alyansa doon sa kanilang mga kampanya. At ito yung mga alyansa, hindi natin nakikita ngayon na nangangampanya na may mga mga rally. Last nila tong dito sa may dito sa Rizal yata, kung hindi ko nagkamali, Rizal yata ang huli nilang ang kanilang huling kampanya, so may Antipolo. Pagkatapos noon wala na, hindi na nasundan yun na kung saan ang mga rally nila. Kasi nag-umpisa na nga yung mga local kandidato. So nakikisabay na lang din sila. So tipid. Ibig ko sabihin sa tipid ang gastos. Kasi nakikisama na lang nila doon sa may sa mga lokal kandidato na mga kampanya sa kanilang lugar. At wala na silang gastos masyado ito sa sa kanilang kampanya dahil dapat yan baliktad eh. Pag nandun kasi yung halimbawa mga administrasyon kandidato ng senador, pag nandun sa probinsya, halimbawa lagyan natin dito sa Pampanga, ang mga lokal niyan, yun yung sasanib doon. At ngayon baliktad eh. Ang mga local official, local na kandidato, yun yung sinasaniban sa mga tumatakbong nasyonal. Baliktad. Di ba? Ano sa palagay nyo? Si Pacquiao nga, ito na. Ayaw niya mag-endorse ng buo dito sa kanyang alyansa. Gusto niya magdagdag ng maglaglag ng mga kasama. Di ko alam kung ilang ilaglag niya dito. Tingnan ko nga lang, Ito si Pacquiao kasi, ito yung sumunod kay Bong Revilla na nilaglag yung mga kasama. Nako po. Ito na naman siya ngayon. Ilan ba yung kukunin niya dito? Ito, galing to sa 5 hours ago. Ito yung post ng Politico. Sabi, basahin natin. Makita niyo ba sa screen? Basahin ko to. The camp of senatorial candidate Manny Pacquiao and his local party, People's Movement, PCM, in General Santos City may not do straight voting for the ruling coalition. Alyansa para sa Bagong Pilipinas of President Ferdinand Marcos Jr. in the incoming midterm election. Walang sinabi na kung ilang tao ang kaniyang bibit-bitin. So, ito si Pacquiao pala. Dito pa rin siya na tumayo sa kanyang partido na PCM, itong People's Champ Movement. Ito yung lokal na partido ng kanyang tinatakbuhan. So ito yung sinasabi niya na hindi siya straight yung kukunin niya. Ano kayo masabi ni Bongbong Marcos nito? Na ang kanyang mga kandidatong kinukuha na sabi niya may mga kanya-kanya tong mga bilib siya sa mga kandidato niya na nakuha niya kasi mga magagaling daw, mga may mga karanasan na, may mga ito si Pacquiao. Ito yung dating senador, nagiging boxing champion pa daw. Magaling nga daw sila magaling maglaglagan. Nakakabahala naman to sa
alyansa ngayon kasi unang ito si Bong Revilla na nilaglag din yung mga kasamahan niya. Hindi niya sinama doon sa kanilang sa Cavite. Ito naman si Pacquiao ulit. Ito yung masaklap kasi ito yung alyansa sa Luzon. Ayan na mga kababayan, unti-unti nang nagsisilabasan o nagsisialisan itong miyembro ng Alyansa Pilipinas, Manny Pacman. Talagang kumilos na. Mukhang nanawa na din. Baka sabi niya, ay, baba rating dito alis na ako. Ay, umalis na yung kapatid alis na rin ako. Ay, Bong Revilla, umalis na din. Camille Villar, lalayas na din. Ako na lang ba ang ang maiiwan dito? Di wala na akong boto. Grabe mga kababayan, Manny Pacman, ba't mo iiwan si BBM? Kawawa naman ito. Dapat hanggang sa huli. Hanggang sa matapos ang eleksyon, wag mong iiwan. 'Di ba? Sanggang dikit kayo. 'Di ba? Sinabihan kang magaling ka Tapos ngayon, aalis ka na din diyan. Ayan mga kababayan, ano kaya ang dahilan ni Manny Pacman? Bakit ito na ang gagawin niya? Ito na yung hakbang niya. Tila ayaw na niya sa Alyansa Pilipinas. Tila ayaw niya nang makasama si BBM sa mga kampanya. Gumagawa na daw ng ng sariling lakad At hindi pa niya iniendorso ang mga kandidato ng ng Alyansa Pilipinas. Bakit kaya mga kababayan? Ano ang hinahanap ni Manny Pacman na wala dito sa Alyansa Pilipinas? Alam niyo ba mga kababayan, ang PDP umaangat. Talagang parang rocket na tumaas ng tumaas. Mga kababayan, talagang habang ilang araw na lang po ay papasok na ang eleksyon, nagiging kulelat yung Alyansa Pilipinas. Ang PDP naman, tumataas sa rating. Mga kababayan, bakit kaya? Dati, ang taas-taas ng ng Alyansa Pilipinas yung pagsisimula nila, mga kababayan. Pero, nung eto na, naging kulelat na sila. Pati yung yung alam nyo ba, yung Pulse Asia. Sabi nila, fake daw yun. Fake news daw. O kaya meron daw pandaraya na nangyari, kaya matataas daw ngayon ang ilang PDP member. Bakit sila nasa top? Si Bongo, General Bato, at si Kong Marcoleta na dating kulelat. Pero ngayon mga kababayan, umaarangkada na. Tignan nyo mga kababayan, habang ilang araw na lang, baka yung Duterte pumasok po sa top 12. Yan po yung nakikita po ng mga analyst na hindi nila nakikita dito sa Alyansa Pilipinas. Kasi nga, tignan nyo yung mga miyembro nag-aalisan. Ibig sabihin, wala silang tiwala doon sa partido nila. Grabe, anong nangyayari dito sa Alyansa Pilipinas na ang gagaling pa naman daw ng mga kandidato na kung ikumpara daw dito sa kabila, para daw pinabili lang daw ng suka itong PDP laban. 'Di ba yan yung pangbungad na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noon nung yung pasabog nilang unang lakad nila? Ay, ang gagaling dito sa grupo natin. Makikita nyo naman si Manny Pacman. Matagal na yan. At talagang eksperyensado. Boksingero. Malakas yan at magaling. Samantala sa kabila, parang pinabili lang ng suka. Ganon yung yung unang salita niya doon. Ngayon, anong nangyari sa Alyansa Pilipinas? Unti-unti nang iniiwan ang barko. Pati mga tripulante ay nalalagas na. Yung kapitan, iniwan na mga kababayan. At sariling kapatid, iniwan na rin ang kapitan. Iniwan si BBM. Tapos, lahatan na mga kababayan.
Ano kayang nangyari? Ituloy pa natin. Ano ba ang nangyayari sa Alyansa Pilipinas? Bakit nawawala na ang mga miyembro nila? Parang nagsimula sa malakas, tila humihina po. Parang nung una ang lakas nila sa taong bayan eh. Pero nung lumipas ang mga araw, bakit tila nawalan na ng gana ang mga tao? Nako po, anong meron? Anong nangyari ba mga kababayan? Anong ginawa ng Alyansa Pilipinas? Bakit naging kulelat sila sa mga survey? Yung Pulse Asia, sinasabi nila, binayaran daw ng PDP. Kanino ba ang Pulse Asia? Sino ba ang may-ari nito? Itong survey firm. 'Di ba, mga kuwangko? So, ibig sabihin, yung mga kuwangko, mababayaran? Babayaran yung mga kuwangko, mga bilyonaryo ang mga yan. Mga elitista yan. Mga oligarko yan. Babayaran nyo sila para lang sa mga survey na yan? Sige nga. Baliktarin natin. Yung survey ay sumasang-ayon sa kanilang gusto, tuwa sila. Kulelat ang PDP. Pero nung bumaliktad ang sitwasyon, naging kulelat itong Alyansa Pilipinas at itong PDP tumataas na si Congressman Marcoleta na dating 24, 34, 50, ngayon naging top 12 na, hindi na nawawala sa survey. Fake news daw. May daya daw yung survey. Mababayaran nyo ba ang may-ari ng Pulse Asia? Ang mga kuwangko? I-search nyo ang may-ari ng survey firm na Pulse Asia. Ang mga kuwangko. Nag-research ako mga kababayan kasi sinasabi nila itong Pulse Asia daw, binayaran daw ni Marcoleta. Yung mga basher. May nagsasabi kasi ng mga basher na 80-80 na Pulse Asia bayaran. Bakit nandyan si Marcoleta? Kaya nyo bang bayaran ng mga kuwangko? Sila ang may-ari ng ng Pulse Asia I-search nyo. Google pong nagsabi, ang may-ari ng Pulse Asia survey firm ay ang mga kuwangko. Tapos sasabihin nyo, bayaran. Kasi nandyan si Marcoleta, nandyan si Bongo, nandyan si General Bato, at ilang mga PDP laban. Mga kababayan, sasabihin nila, bayad yan, bayad. Nung hindi na sumasang-ayon sa gusto nyo, itong resulta ng mga survey, pati mga hula ayaw sa inyo. Pati si Nostradamus ayaw sa inyo. Pati si Jay Costura na tinaguriang manghuhula na Nostradamus ng Pilipinas ayaw sa inyo. Pati yung mga manghuhula ng mga braha ayaw sa inyo. Grabe, pati mga manghuhula ayaw sa inyo. Anong nangyari sa inyo? Ano bang meron sa inyo na wala dito sa PDP? Na meron sa PDP na wala sa inyo, na bakit yung mga tao ayaw na sa inyo? Sasabihin nyo, peke ang survey, pati kalye survey, mataas ang PDP. Dito sa mga Publicos Asia, Pulse Asia, kung ano pang mga survey firm, tumataas ang PDP at umaangat. Samantalang itong Alyansa Pilipinas, palubog. Unti-unting nabubutas itong barko na habang lumilipas ang mga araw, parang time clock na palubog na. Kaya tignan nyo, Manny Pacman, lalayas sa din daw. Una, si Ping Lacson, si Camille Villar, Amy Marcos, Bong Revilla, ngayon Manny Pacman. Naku po mga kababayan, anong nangyari dito? Bakit nagsisilayasan sila? Bakit nagkakanya-kanya na ang mga partido ni BBM? Anong nangyari mga kababayan? Sa Mindanao, hindi na sila makapunta kasi nga, habang magkakampanya sila, puro Duterte ang mga sigaw. Habang naglalakad, yung alyansa, ang mga sigaw ng taong bayan, kahit mga paslit, Duterte, Duterte. Kaya, wala na yung gana ng mga miyembro ng PDP na mangampanya doon. Kahit ilang mga lugar, puro Duterte ang sigaw. Mga kababayan.
Bakit? Kasi nga, parang naging bangungot sa grupo ni BBM itong naging hakbang nila na ipinadakip at ibinahe si Tatay Digong doon sa The Hague sa ICC. Hanggang ngayon nandun nakakulong. Nililitis. Itong September yung ikalawang trial. O tignan nyo. Akala kasi nila good move itong ginawa nila. Pag wala na si PRRD, magiging kolelat na itong PDP. O tignan nyo. Bongo naging number 1, dati Erwin Tulfo. 'Di ba? Yung dating mga nasa survey na puro puro Alyansa Pilipinas Pero ngayon mga kababayan, nako, bilang na lang. Yung Duterte malapit ng pumasok lahat. Meron silang pinipiling dalawa, Camille Villar at Amy Marcos. Yun yung pinagpipilian. At isa pa mga kababayan, ang sabi ng mga OFW, gagayahin daw nila itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo na solid vote para sa PDP laban. Ipapanalo daw ng mga OFW itong partido ni Tatay Digong para manalo. Kumbaga solid. Kasi sa Iglesia ni Cristo ganyan Kung anong sinabi ng pamamahala, yan ang iboboto. Kaya tignan nyo mga kababayan, kung sakali na si Congressman Marcoleta ang pagkaisahan ng Iglesia ni Cristo, lahat yan, solid yan mga kababayan. Paano pa sa ibang mga reliyon? Yung KOJC, Muslim, born again, lahat yan mga kababayan, paano? Pag binoto itong PDP laban, di lahat panalo. Halimbawa lang ito mga kababayan, halimbawa lang. Tagilid lalo ang alyansa ngayon kasi may nabalitaan pa ko niya na wala daw na silang budget. Di ko muna ito i-confirm. Maghagilap muna tayo dito mga chismis. Ayan mga kababayan, yun pala, bali-balita na wala ng budget itong Alyansa Pilipinas kasi yung ibang mga nagpopondo, nawalan na daw di umano ng gana. Nakita nyo naman mga kababayan, kung hindi nila makuha ang Mindanao na mga botante, naku po, ang laking kawalan sa Alyansa Pilipinas. Napakalaking mga botante dyan mga kababayan. Milyon ang botante dyan sa Mindanao. O paano yan? Tapos alisan pa sila dyan, nagsisialisan na sila sa grupo nila, wala na. Yung Duterte, solid na solid. Anong masasabi nyo po dito na ang mga OFW daw ay magkakaisa at gagayahin po nila itong ginagawa ng Iglesia ni Cristo na pag bumoto ay solid. Ang gagawin daw nila mga kababayan ay ang PDP ang ipapanalo nila. Tahimik lang daw sila pero yung style nila ay gagawin nila itong parang pagboto ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Na 'di ba ang pamamahala po ng Iglesia ni Cristo, kung sino yung napagkaisahan po ng pamunuan yan ang susundin ng bawat miyembro. Yan po ay karanasan na po yan mga kababayan sa bawat nagdaang mga eleksyon. Karamihan sa mga napagkakaisahan ay nananalo. Si Sara Duterte, binoto ng Iglesia ni Cristo. Si Bongbong Marcos, binoto. Uniteam. Kaya nanalo ang dalawang ito na Uniteam dahil isa na dyan na malaking parte ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Kaya itong mga OFW ay gusto nilang gayahin ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo na solid na vote para ipanalo nila ang PDP. Yan yung kumakalat ngayon sa social media mga kababayan. Yan ang sinasabi nila na suportado nila ang PDP laban. Yun nga lang mga kababayan, ang mahirap dito, merong kumakalat na yung ibinoto nila, mali ang lumalabas sa balota. Naku po mga kababayan, yan ang problema ngayon. Na kung sinong iboto mo, yung resulta, iba pala. Yan ang malaking problema ngayon, mga kababayan. Kaya bantayan natin yung mga boto.
pag bumoto kayo, i-check nyo mismo kung yun mismo yung lumalabas na halimbawa lang ha, kung Marcoleta, OFW ako, boboto ako. Isinulat ko, Congressman Rodante Marcoleta. I-check nyo kung yun mismo yung lalabas sa balota nyo para makita nyo kung tali mismo sa isinulat nyo sa balota. Okay? Kasi online ito mga kababayan eh. Maraming kinakabahan eh pag online baka magkaroon ng malaking problema. Baka pwedeng ma-hack ito. Mga ganon-ganon. Pwedeng mabago ang resulta ng ibinoto mo. Yun ang sinasabi nila mga kababayan. Kaya anong masasabi nyo sa mga nangyayaring ito? Mga kababayan, Manny Pacman, umatras na, parang ayaw na niya, pero hindi natin na konfirmado. Nag-react lang po tayo dito. Bong Revilla, Amy Marcos, Camille Villar, Panfilo Lacson, ayaw na. Okay po mga kababayan? Ano po ang reaction nyo? Sabihin nyo po. I-comment nyo po sa baba para malaman natin ang mga opinion nyo at babasahin ko yan at re-replyan ko. Maraming salamat po mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi. Once again, ako po si The Wonder sa Philippines. Lagi po tayong magpipray, mag-iingat po tayo lagi, at ipanalangin natin ang buong bansa na magkaroon ng kapayapaan sa bawat komunidad, sa bawat pamilya. Salamat po ng marami. Isang like, isang share, at isang subscribe. Mabuhay po.